At ngayong araw, bago tayo magsimula, panoorin natin ang short video clip na ito. Let's watch this. Sa classroom ay batas, bawal lumabas. O bawal lumabas, pero pag sinabi, pag nag-comply ka na, bawal na lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo. At sinabit mo ulit, ay pwede ka nang lumabas. Kaya hindi ka kimchi, mananunaan na bilang si Iloy sa kahit anong mga contest. Kahit sa mga kuha mga news, star at the chururot, hindi ka mananunaan kasi kapupo ka teacher. Pag ikaso may bakas, pwede ka na lumabas. Iiwanan ka rin ng pinsan ko si Paulo Avelino. I'm telling you. Paulo, makikikayanin. Makikikayanin ko, Grace. Huwag ka magkasama na walang punta. Wala sa pamilya natin na wala sa pamilya natin ang bubo. Okay mo yun man. Hindi naman nasa maganda kung tutusin. Ito ka, lang nasa katapos na may kapal, hindi naman nasa maganda. Hindi siya ganun ka-attractive kung isipin. You deserve better. So, iyan lamang ang ilan sa mga video clips na inilabas ng isa sa mga the so-called cousin of Mr. Paulo Avelino. So, hindi pa natin na-verify kung totoo nga yung sinasabi ni Iloy Bugris vlogger na tinaguri ang isa sa pinaka-supporters po ni Mr. or dating President Duterte. So, dahil dito, nagsalita siya dahil nga si Kim Chiu ay bumoses sa kanyang social media account patungkol sa mga isyong nangyayari ngayon. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media at entertainment world ang naging pahayag ni Kim Chiu tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa bansa. Matapos niyang maglabas ng opinyon tungkol sa politika at siyang nakatanggap ng samot-saring batikos mula sa iba't ibang netizen, ngunit sa halip na manahimik ay matapang na ipinagtanggol ng aktres ang kanyang karapatang magsalita bilang isang Pilipino. Kasabay nito, maraming fans ang umaasang sasaklolo o magpapakita ng suporta si Paulo Avelino para kay Kim sa gitna ng kontrobersya. Ayon sa ulat, sinabi ni Kim na nasasaktan siya kapag tila pinapatahimik siya ng mga tao tuwing nagpapahayag siya ng saloobin tungkol sa nangyayari sa bansa. Nilinaw niya na kahit siya ay Bisaya, isa rin siyang Pilipino na may karapatang magsalita at magbigay ng opinyon tungkol sa mga usaping panlipunan. Ang naging pahayag na ito ni Kim ay bilis na nag-viral online sa X, Facebook, TikTok at iba pang social media platform, hati ang opinyon ng publiko. May mga sumang-ayon at nagsabing tama lamang na gamitin ng mga artista ang kanilang platform upang magpahayag ng saloobin, ngunit mayroon ding bumatikos at nagsabing dapat ay manahimik na lamang ang celebrity sa usaping politika. Hindi na bago kay Kim Chiu ang masangkot sa kontrobersya bilang isa sa pinakasikat at pinakamatagumpay na artista sa bansa. Matagal na siyang laman ng social media discussion, ngunit kakaiba ang naging emosyon ng publiko sa pagkakataong ito dahil marami ang nakaramdam na tila personal na nasaktan ng aktres sa mga natanggap niyang batikos. Para sa kanyang mga supporters, wala namang masama sa ginawa ni Kim. Katulad ng ordinaryong mamamayan, may karapatan din siyang magtanong, magbigay ng opinyon at maglabas ng hinaing tungkol sa kalagayan ng bansa. Sa katunayan, maraming netizen ang nagsabi na mas gusto nila ang mga artistang may paninindigan kaysa sa mga natatakot magsalita. Kasabay sa pag-init ng issue ay lalong naging aktibo ang Kim Pao fandom. Maraming fans na nagpakita ng suporta kay Kim at sinasabing hindi siya nag-iisa laban na ito. Ang iba pa nga ay diretsang nanawagan kay Paulo Avelino upang ipagtanggol o damayan si Kim sa gitna ng pambabash online. Hindi rin may kakaila na isa sa pinakamalakas na tambalan ngayon sa showbiz sina Kim Pao mula sa kanilang matagumpay na proyektong What's Wrong with Secretary Kim. Lalong lumalim ang suporta ng fans sa kanilang tambalan na sinundan pa ng proyektong My Love Will Make You Disappear at The Alibi, kung saan mas nakita ng publiko ang kanilang chemistry at koneksyon. Sa bawat project nila, maraming manonood ang kinikilig, hindi lamang dahil sa kanilang acting kundi dahil sa natural na closeness nilang dalawa. Kaya naman ngayon may pinagdaraanan si Kim sa social media, natural lamang na umasa ang mga fans na makikitang nasa tabi niya si Paulo Avelino. Lalo pat etong sinasabi ni Iloy Bugris na isa sa mga supporters ni dating President Duterte, tinawag siyang bobo at tinawag siyang
hihiwalayan din daw siya ni Paulo dahil nga daw bobo si Kim. So may ilang netizen na nagsasabing sapat na ang simpleng pag-like ni Paulo sa post ni Kim o kaya naman ang pribado nitong suporta. Ngunit mayroon din umaasang magsasalita siya publicly upang ipakita na kakampi niya ang aktres laban sa mga bashers. Sa totoo lang, kilala si Paulo Avellino bilang tahimik at pribadong tao. Hindi siya madalas nagbibigay ng mga opinion sa social media lalo na't kapag controversial ang usapan. Kaya naman may ilan ding fans na nagsasabing hindi kailangan maglabas ng public statement dahil maaaring mas gusto niyang suportahan si Kim ng private. Ngunit wala pang direktang reaction si Paulo patungkol sa mga bagay nito. Kasi nga, 'di ba? Patuloy pa rin umaapaw ang suporta ng Kim Pao fandom. Sa katunayan, maraming ang mga netizen ang nagsasabing mas lalong tumibay ang kanilang samahan dahil sa mga pagsubok na dumarating. Habang lumalakas ang issue online, marami ring observers ang napapaisip tungkol sa sitwasyon ng mga artista sa panahon ngayon. Kapag nananahimik sila tungkol sa mga pambansang issue, sinasabihan silang walang pakialam sa bayan. Ngunit kapag nagsalita naman sila, agad silang binabatikos at hinihila pababa. Ito rin ang puntong binabanggit ng ilang supporters ni Kim sa social media, no? Sa isa ito, no, sabi dito, isa ito sa pinakamahirap na bahagi ng pagiging public figure dahil milyon-milyon ang followers nila. Bawat salita nila ay may epekto, ngunit kasabay nito ang matinding pressure at paghuhusga mula sa publiko. Para sa ilang mga netizen, dapat maging maingat ang celebrities sa kanilang mga pahayag dahil may impluwensya sila sa publiko. Ngunit ayon naman sa mga taga-suporta ni Kim, hindi naman masamang magtanong o maglabas ng hinaing tungkol sa mga nangyayari sa bansa. May ilan din nagsabi na hindi dapat personalin ang personal discussion dahil posibleng hindi kayo magkakapareho ng opinyon. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay dapat nang mag-insulto o mambash ng ibang tao. Sa gitna kasi ng kontrobersya, mas lalo pang lumalakas ang suporta ng fans kay Kim. Marami ang humanga sa kanyang katapangan, dahil sa halip na matakot ay pinaglalaban niya ang kanyang katapangan magsalita or karapatang magsalita para sa iba. Ipinapakita nito na hindi lamang sa simpleng artista kundi isang mamamayang may malasakit din sa bayan. Hindi rin may kakailan na malaki ang naging epekto ni Kim sa entertainment industry sa loob ng maraming taon. Mula nang manalo siya sa reality show hanggang maging isa sa pinakamalaking bituin ng ABS-CBN, naging inspirasyon siya sa maraming Pilipino dahil sa kanyang sipag at positivity. So sa huli, ang isyong ito hindi lamang tungkol sa mga bashers or politics, isa ritong paalala na tungkol sa kahalaga ng freedom of expression, respeto at opinion ng iba at responsableng paggamit ng social media. Marami mang mga pambabash na nagaganap kayon kay Miss Kim, 'di ba? At hinihingi ng mga bashers ang suporta ni Paulo. Si Paulo nga po is a type of a person na hindi talaga siya nag-express ng kanya pong nararamdaman or sa loobin online. Maaring sa simpleng pag-like niya po dun sa post ni Kim, ito po ay simpleng pagpapakita ng suporta para po kay Kim Chiu. Maraming netizens ang naaaliw at naaapektuhan sa mga ganitong usapin, lalo na kapag sangkot sina Kim Chiu at Paulo Avellino. Pero mahalaga ring tandaan na maraming lumalabas na balita online na hindi agad nakukumpirma kung totoo ba o pinalalaki lamang para pag-usapan ng publiko. Kung totoo mang may tumawag kay Kim ng hindi magandang salita, natural lang na maraming fans ang ma-hurt para sa kanya. Hindi biro ang matawag ng bobo, lalo na sa harap ng publiko. Matagal nang nasa industriya si Kim at ilang beses na rin siyang naging target ng pambabatikos. Pero makikita mo na natuto siyang maging matatag habang tumatagal. Sa kabila ng mga intriga, nananatili siyang successful, hardworking at mahal ng maraming tao. Nakakatuwa naman sa paningin ng fans kung si Paulo ay to the rescue o ipinagtanggol si Kim. Dahil kapag may isang taong handang dumepensa o umalalay sa iyo sa gitna ng kontrobersya, mas lalong kinikilig at na-excite ang supporters nila. Kaya marami talagang naniniwala na espesyal ang samahan nilang dalawa. Tahimik man sila minsan tungkol sa tunay na estado ng relasyon nila, kitang-kita ng mga tao ang concern at respeto nila sa isa't isa. Sa totoo lang, mas magandang tingnan na si Paulo ay isang taong marunong rumespeto at tumayo para sa taong mahalaga sa kanya. Hindi kailangan ng sobra-sobrang drama.
Minsan sapat na iyong hindi niya hinahayaang maapi o mabash ng walang dahilan si Kim. Yan ang gustong makita ng fans, yung may malasakit at proteksyon. Pero sa kabilang banda, magandang paalala rin ito sa social media users na maging maingat sa mga salita. Madaling manghusga o magsalita online, pero tao rin ang mga artista. Nasasaktan din sila. Kahit celebrity sila, hindi ibig sabihin na okay lang silang insultuhin o maliitin. Sa tingin ko, mas lalong tumitibay ang suporta ng Kim Pao fans sa bawat pagsubok o intriga na lumalabas. Kapag may bashers, mas lalo ring nagkakaisa ang fandom para ipakita ang suporta nila kina Kim at Paulo. At sa dami ng taong patuloy na sumusuporta sa kanila, malinaw na mas nangibabaw pa rin ang pagmamahal ng fans kaysa sa negativity ng iba. Ang isa pang nakakapansin dito ay kung paano nananatiling kalmado si Kim sa gitna ng mga issue. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit marami pa rin ang humahanga sa kanya. Hindi man siya perpekto, ipinapakita niyan kaya niyang harapin ang intriga ng may dignity at professionalism. Sa tingin ko, ang ganitong balita tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino ay mabilis talagang pinag-uusapan dahil malakas ang suporta ng fans sa kanilang dalawa. Kapag may lumalabas na issue na may nanlalait o bumabatikos kay Kim, natural lang na maraming tao ang naawa at nagiging protective sa kanya. Kung totoo mang may tumawag kay Kim ng bobo, hindi iyon magandang halimbawa ng pakikitungo sa kapwa. Kahit artista pa sila, nararapat pa rin ang respeto. Madaling magsalita ng masasakit na salita lalo na online. Pero hindi natin alam ang epekto nito sa taong pinatatamaan. Si Kim ay matagal nang nasa industriya at ilang beses nang dumaan sa matitinding intriga, pero nananatili siyang matatag at patuloy pa ring nagtatrabaho ng maayos. Nakakadagdag naman sa kilig factor ng fans kung si Paulo ay pinagtanggol o umalalay kay Kim. Maraming supporters ang natutuwa kapag nakikita nilang may concern si Paulo sa kanya. Para sa fans, senyales ito na may malalim na respeto at malasakit siya kay Kim. Kaya kahit simpleng pagdepensa o pagpapakita ng suporta, malaking bagay na iyon sa mga sumusubaybay sa kanilang dalawa. Pero mahalaga ring maging maingat sa paniniwala sa lahat ng nakikita online. Minsan may mga balitang kulang sa konteksto o pinalalaki lamang para maging viral. Mas mabuting hintayin muna ang kumpirmadong impormasyon bago agad manghusga o magalit sa kung sino man ang involved. Sa kabuuan, ang pinakamahalagang aral dito ay respeto. Mas magandang pairalin ang maayos na pakikipag-usap kaysa panlalait o pang-insulto. At para naman kina Kim at Paulo, makikita na sa kabila ng intriga, patuloy pa rin silang sinusuportahan ng maraming tao dahil sa magandang samahan at positivity na naibigay nila sa fans. Ang masasabi ko sa balitang ito tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino ay isa na naman itong patunay kung gaano kalakas ang impact nila sa publiko at sa social media. Kahit simpleng issue o haka-haka lang, mabilis itong nagiging usap-usapan dahil milyon-milyon ang nakatutok sa bawat kilos, salita at interaction nilang dalawa. Pero higit sa intriga, mas kapansin-pansin dito kung paano agad nagre-react ang mga tao kapag si Kim ang naapi o nasasangkot sa negatibong usapan. Kung totoo mang may tumawag kay Kim ng bobo, masasabi kong masakit at mabigat yung salita, lalo na kung nanggaling pa raw sa taong konektado kay Paulo. Hindi biro para sa kahit sino ang mapahiya o maliitin sa publiko. Kahit artista si Kim at sanay na sa intriga, hindi ibig sabihin noon ay manhid na siya sa masasakit na salita. Tao rin siya na may damdamin. At sa tagal niya sa industriya, maraming beses na siyang nakaranas ng pambabatikos. Pero makikita mo pa rin na pinipili niyang maging kalmado at propesyonal sa halip na makipagbangayan. Isa rin sa mga napapansin ng tao kay Kim ay ang pagiging matatag niya. Dumaan siya sa maraming kontrobersya at panghuhusga noon pa man. Pero hanggang ngayon, nandiyan pa rin siya bilang isa sa mga pinakasikat at pinakaminamahal na artista sa industriya. Hindi lahat ng tao kayang manatiling matibay sa dami ng bashers at negatibong komento online. Kaya para sa maraming supporters niya, mas lalo lamang silang humahanga kay Kim dahil marunong siyang bumangon at magpatuloy kahit may mga taong gustong humila pababa sa kanya. Pagdating naman kay Paulo, naiintindihan ko kung bakit kinikilig at natutuwa ang fans kapag sinasabing to the rescue siya para kay Kim. Sa mata ng supporters, malaking bagay yung ipinapakita niyang concern, respeto at pagprotekta kay Kim. Hindi man siya palaging vocal o showy, may dating sa mga tao kapag nakikita nilang handa siyang sumuporta o dumepensa kapag kinakailangan.
Para sa fans, hindi lang ito simpleng pagtatanggol. Parang simbolo ito ng pagiging tunay na gentleman at ng pagkakaroon niya ng malasakit kay Kim. At aminin man o hindi, isa ito sa dahilan kung bakit lalong lumalakas ang tambalan nila. Ang mga tao kasi naa-attract hindi lang sa kilig, kundi sa ideya na may taong handang tumayo para sa iyo sa gitna ng intriga at paninira. Kaya sa bawat issue na lumalabas, mas lalo lamang nagiging invested ang fans sa relasyon o samahan nila. Imbes na humina ang suporta, kadalasan ay mas lalo pa silang pinagkakaisa ng mga ganitong sitwasyon. Pero sa kabilang banda, magandang paalala rin ito kung gaano kabilis maging toxic ang social media. Minsan may isang salita lang o isang screenshot, pwede nang lumaki ang issue kahit hindi pa malinaw ang buong kuwento. Kaya mahalagang maging responsible rin ang netizens sa pag-share at pag-react sa mga balita. Hindi lahat ng viral ay agad totoo o kumpleto ang detalye. May mga pagkakataon ding nadadamay ang ibang tao at lumalala ang sitwasyon dahil sa maling impormasyon o sobrang emosyonal na reaksyon online. Sa tingin ko rin, magandang makita na sa kabila ng mga ganitong intriga, mas pinipili pa rin ni Kim at Paulo na maging tahimik at classy sa pagharap sa issues. Hindi sila yung tipong laging sumasagot ng galit o gumagawa ng mas malaking gulo. At minsan, iyon ang mas nakakabilib, yung kaya mong kontrolin ang sarili mo kahit maraming taong nanghuhusga o nag-aabang ng magiging reaksyon mo. Sa huli, ang pinakamahalagang aral dito ay ang kahalagahan ng respeto at pagiging maingat sa mga salita. Ang celebrities ay hindi lang basta entertainment figures. Tao rin sila na may emosyon at pinagdaraanan. Mas maganda pa rin kung suportahan natin ang mga iniidolo natin sa positibong paraan kaysa dagdagan ang awayan at negativity online. At para naman sa Kim Pao fans, siguradong mas lalo silang magiging solid dahil sa mga ganitong pangyayari. Sa bawat intriga, mas lalo nilang ipinapakita kung gaano nila kamahal at sinusuportahan sina Kim at Paulo. Kaya kahit maraming bashers o kontrobersya, nananatiling malakas ang kanilang fandom at patuloy pa ring pinag-uusapan ang dalawa dahil sa chemistry, respeto at espesyal na samahan na nakikita ng publiko sa kanila. Isa pang may dadagdag ko tungkol sa usaping ito, kina Kim Chiu at Paulo Avellino, ay kung paano talaga nagiging emosyonal at invested ang publiko sa mga artista na matagal nang minamahal ng fans. Kapag may naririnig na negatibong komento laban kay Kim, parang personal ding nasasaktan ng supporters niya dahil matagal na nilang sinusubaybayan ang journey niya sa showbiz. Hindi rin may kakaila na si Kim ay isa sa mga artistang maraming pinagdaanan bago marating ang tagumpay niya ngayon. Kaya para sa fans, hindi makatarungan na maliitin siya o tawaging bobo dahil lang sa isang issue o opinyon ng ibang tao. Maraming humahanga sa kanya hindi lang dahil sikat siya, kundi dahil nakita ng publiko kung paano siya nagsumikap, naging matatag at nanatiling humble sa kabila ng tagumpay. Dagdag pa rito, kapansin-pansin din na kapag may intriga tungkol kina Kim at Paulo, lalong lumalakas ang engagement ng fans online. Trending agad ang pangalan nila. Maraming gumagawa ng edits, reactions at pagtatanggol sa social media. Ipinapakita lang nito kung gaano kalakas ang following nila bilang tambalan. Kahit simpleng interaction o balita tungkol sa kanilang dalawa, mabilis maging viral dahil interesado ang publiko sa totoong estado ng kanilang samahan. May isa pang angle dito na napapansin ng netizens. Yung pagiging tahimik ni Paulo pero ramdam ang suporta niya kay Kim. Hindi siya iyong tipong maingay sa social media o mahilig makisawsaw sa intriga. Kaya kapag may mga balitang ipinagtatanggol niya si Kim, mas kinikilig ang fans dahil parang mas genuine at sincere ang dating. Para sa iba, mas malakas ang dating ng actions kaysa matatamis na salita. Magandang tingnan din na sa kabila ng bashers at intriga, mas marami pa rin ang taong nagmamahal at sumusuporta kina Kim at Paulo. Sa panahon ngayon na mabilis manghusga ang social media, mahalagang may mga fans na handang magbigay ng positivity at encouragement sa iniidolo nila kaysa puro hate at negativity. At kung tutuusin, minsan ang mga ganitong kontrobersya pa ang lalong nagpapakita kung sino talaga ang totoong sumusuporta at nananatili sa tabi mo. Kaya para sa maraming Kim Pao supporters, ang ganitong issue ay hindi lamang simpleng chismis. Para itong pagsubok na mas lalong nagpapatibay sa fandom at sa samahan na nakikita nila kina Kim at Paulo.